Ang hiya na ibinigay sa akin ng manugang kong si Miguel, halos ikamatay ko. Sa harap ng pamilya, tinawag niya akong mahihirap na ulyanin. Walang puwang ang mga tubero sa buhay niya, sabi niya. Akala niya, nag-iisa akong pensioner na walang alam. Ganyan ba magbayad ng utang na loob? Sa kabila ng lahat ng binayaran ko para sa kanila? Sabi niya, di ko kayang bilhin iyon. Sabi niya, isa lang akong nagpapanggap. Pero ang 160 milyong yacht na yon, sa akin talaga yon. Iyon ang lihim na yaman na hindi niya nakita. Ngayon, babawiin ko ang dangal ko. Hindi na regalo ang ibibigay ko, kundi isang matinding aral. Panoorin mo kung paano ko siya binalikan. Kung naranasan mo na rin ang pang-iinsulto, i-like ito. Mag-comment din. Saan ka nanonood? Kwentuhan mo ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata tapos sinabi ko, yacht ko to. Ang reaksyon nila, ay hindi mababayaran talaga. Hindi kayo maniniwala sa ginawa ko kasunod. Pero bago tayo magpatuloy, paki-subscribe naman sa channel at sabihin niyo sa comments kung saan kayo nakikinig. Ang mga siningitan na tanso ay kumikislap sa sinag ng araw. Para silang mga barya na nagkalat sa malinis na deck ng Serenity. Tumayo ako malapit sa railings. Nakatikom ang mga kamay sa likod ko. Pinapanood ko ang pamilya ko na umaakyat sa gangway. Natanaw namin ang Puerto de Oro Marina sa Batangas, tila isang gubat ng mga masts na dahan-dahang gumagalaw sa simoy ng hangin. Napakatindi ng tibok ng puso ko. 2 buwan ang ginugol ko sa pagpaplano para lang sa sandaling ito. Si Miguel ang unang umakyat. Naririnig ko ang tunog ng mamahaling sapatos niya sa sahig na teak. Sinipat agad ng mga mata niya ang haba ng yacht. Tiningnan niya ang makintab na chrome, ang mga leather seating na nasa ilalim ng canopy. Pati na rin ang sopistikadong navigation equipment na kumikinang sa pilot house. Bahagyang bumaba ang panga niya. Pero agad ding bumalik ang nakasanayan niyang ngisi. Aba, sabi niya. Hinaplos niya ang malambot na leather sa pangunahing upuan. Paano mo nabili ang palasyong lumulutang na ito, Romeo? Tumama sa akin ang mga salita niya, parang sampal. Hindi Dad, hindi man lang Romy. Romeo. Lagi na lang Romeo. Ibinibigkas niya ang pangalan ko sa isang tono na tila isa akong bagay na hindi ka nais-nais. Sumunod si Marisa, ang anak kong babae. Hapit-hapit niya ang designer handbag niya sa dibdib. Balisa siyang tumingin sa paligid. Namumula ang pisngi niya. Dad, sabi niya, sabihin mo sa akin na hindi mo inubos ang buong retirement savings mo para dito. May tono ng pagkapahiya ang boses niya. Isang bagay na nakasanayan ko na ring katakutan. Napakaganda, Tito Romy, mahinahon na sabi ni Sarah. Tumango naman si William sa tabi niya habang umaakyat sila sa deck. Salamat po sa imbitasyon. Si Miguel naman, nag-iikot na. Pinadaan niya ang mga daliri niya sa control panel na tila sa kanya yon. Ang navigation system pa lang na mas mahal pa sa kinikita ng karamihan sa loob ng 1 taon. Diyos ko, Romeo, ano ba ang nasa isip mo? Tumawa siya pero walang katuwaan doon. Makikipaglaro sa mga miyembro ng yacht club sa edad mong iyan. Sumikip ang dibdib ko. Ilang beses ko nang inensayo ang sandaling ito. Iniisip ko ang kagalakan ni Marisa kapag inihayag ko ang sorpresa. Ngunit sa halip, nakita ko siyang naglalaro sa strap ng purse niya, iniiwasan ang tingin ko. Naisip ko lang na magandang pagkakataon to para magkasama-sama ang pamilya, sabi ko. Kalmado ang boses ko, sa kabila ng unos na nabubuo sa loob ko. Magkasama-sama saan? Sa krisis mo sa kalagitnaan ng buhay. Binuksan ni Miguel ang isang lalagyan, sumisilip sa loob na tila sinusuri ang inventaryo. Ibig kong sabihin, naiintindihan ko. Gusto mong maging matagumpay, pero nakakahiya na to. Gaano karaming utang ang kinuha mo para sa pantasyang ito? Hinawakan ni Marisa ang braso niya ng bahagya. Miguel, baka... Hindi, honey. Nakakabahala to. Humarap siya sa akin. Nakakrus ang mga braso. Ang tatay mo, malinaw na gumawa ng mga kaduda-dudang desisyon sa pananalapi. Kailangan nating magkaroon ng family meeting tungkol sa pamamahala ng mga asset niya bago niya mawala ang lahat.
Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na tila lason. Pamamahala ng mga asset ko. Para bang isa akong matandang ulyanin na napadpad sa isang yacht dealership na may credit card. Sinigurado naman ng kumpanya ng upa na maayos ang lahat, sabi ko ng maingat. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Mapait ang lasa ng kasinungalingan, pero kinakailangan iyon sa ngayon. Upa? Tumaas ang kilay ni Miguel. Medyo hindi na insane yan, pero nakakatawa pa rin para sa isang taong nabubuhay lang sa pansyon. Nakatikom ang mga kamay ko sa likod. Pansyon. Nagtayo ako ng 3 kumpanya mula sa wala. Ibinenta ko ang mga iyon sa halagang hindi niya maiintindihan. Nag-invest ako ng matalino sa loob ng ilang dekada. Pero nagsusuot ako ng khakis at polo shirts. Nagmamaneho ako ng simpleng sedan. Nakikita niya akong nakatira pa rin sa dati kong maliit na bahay. Para kay Miguel, ibig sabihin noon, mahirap ako. Bakit hindi na lang kayo mag-ikot sa ilalim ng deck? Mungkahi ko. Kailangan ko ng espasyo para makahinga. Maghahanda ako ng pampalamig. Halika na, babe, sabi ni Miguel kay Marisa. Patungo na siya sa bunganga ng kabin. Tingnan natin kung gaano kalaki ang ginastos ng tatay mo sa maliit na boat adventure niya. Nawala sila sa ilalim. Umuugong ang boses ni Miguel sa hatch. Tingnan mo itong marble countertop. Hindi ka panipaniwala. Talagang naluloko na ang tatay mo. Sinundan iyon ng balisang tawa ni Marisa. Lumapit si William sa akin ng tahimik. Napakaganda talaga, Romy. Ang pagkakagawa ay pambihira. Tumango ako. Nagpapasalamat ako sa kabaitan niya, pero halos hindi ko na siya naririnig. Mula sa ilalim ng deck, naririnig ko ang tunog ng pagbubukas at pagsasara ni Miguel ng mga kabinet. Ang boses niya ay patuloy na nagpapahayag ng pagdududa at pang-iinis. Ang bawat salita ay parang karayom sa ilalim ng balat ko. Sumama si Sarah sa asawa niya sa pag-iikot. Ako naman, nanatili sa deck. Hinawakan ko ang brass railings hanggang sa pumuti ang mga buko-buko ko. Ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa katawan ng yacht. Pero ang naririnig ko lang ay ang tawa ni Miguel na nanggagaling sa main cabin. Sinundan ng boses ni Marisa. Siguradong nagastos niya ang lahat sa upa na to. Ang layo sa ugali niya. Ang layo sa ugali niya. Ang sarili kong anak na babae, pinag-uusapan ako na parang isang estranghero na biglang nagkaroon ng delusions of grandeur. Masyadong maliwanag ang sikat ng araw. Masyadong malamig ang simoy ng hangin. Tinitigan ko ang harbor. Pinapanood ko ang ibang pamilya na nag-e-enjoy sa kanilang mga bangka. Iniisip ko kung napakalaking pagkakamali ba ang ginawa ko. Pero hindi. Plinano ko ito ng perpekto. Hindi pa lang nila naiintindihan. Marami pang tawa mula sa ilalim ng deck. Sumikip ang pangako. Naagaw ang pansin ko ng brass compass na nakakabit malapit sa pilot house. Ang makintab na ibabaw nito sumasalamin sa liwanag ng hapon. Inabot ko at hinawakan ito ng marahan. Naalala ko ang isa pang araw, isa pang sandali. Hinawakan ko ang parehong compass at wala akong naramdaman kundi purong kagalakan. 2 buwan na ang nakalipas noong Marso. Nakita ko ang sarili ko sa showroom ng Maritime Luxury Yachts. Suot ko ang pinakamaganda kong navy suit, ang iningatan ko para sa mga espesyal na okasyon. Ang salesman, isang makinis na binata na nagngangalang Trevor. Ginabayan niya ako sa mga specifications ng Serenity sa ikatlong pagkakataon sa linggong iyon. Ang master cabin ay may queen bed at kumpletong banyo, paliwanag ni Trevor. Professional pero mainit ang boses niya. Ang guest cabin ay may kambal na bunks na pwedeng gawing double, perpekto para sa family trips. Tumango ako. Iniisip ko ang mukha ni na Miguel at Marisa kapag natuklasan nila ang sarili nilang pribadong quarters. Ang yacht ay 42 feet ng malinis na fiberglass at chrome. Ang bawat ibabaw ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng showroom. Inilapat ko ang kamay ko sa parehong brass compass. Iniisip ko na turuan ang mga magiging apo ko na mag-navigate gamit ang mga bituin. At sigurado ka ba sa mga tuntunin ng financing? Tanong ko. Kahit na nakapagdesisyon na ako. Ang tseke na nagkakahalaga ng 160 milyong
160 million pesos, ay nakatupi sa bulsa ng jacket ko. Galing sa isang account na hindi naiisip ni Miguel na umiiral. Talagang-talaga, Tito Romy. Full payment ngayon, ibig sabihin, agad na delivery pagkatapos ng safety inspection at rehistrasyon. Ngumiti si Trevor. Magugustuhan ng pamilya mo ang sorpresang ito. Pamilya ko? Plinano ko ang sandaling ito simula noong kaarawan ni Marisa noong nakaraang buwan, nang nabanggit niyang namimiss niya ang luma naming fishing trips. Sana makatakas tayo sa isang bangka kung saan, sabi niya. Mukha siyang pagod sa patuloy na reklamo ni Miguel tungkol sa kanilang pananalapi. Narito ang solusyon, isang santuaryong lumulutang, kung saan maaari naming buuin muli ang aming relasyon. Malayo sa walang katapusang pangangailangan ni Miguel na maliitin ang lahat ng nasa paligid niya. Sinubukan ko pa nangang magsaliksik ng mga ruta sa baybayin na family-friendly. Iniisip ko ang mga weekend kung saan muling matutuklasan ni Marisa ang pagmamahal niya sa tubig. Gusto kong magdagdag ng ilang personal touches, sabi ko kay Trevor. Mga larawan ng pamilya sa main cabin, baka mag-install ng sound system para sa musika habang nagdi-dinner. Siyempre, maaari kaming makipag-ugnayan sa aming interior design team. Pumirma ako sa mga papeles ng matatag ang kamay. Tumitindi ang pananabik ko sa bawat pirma. Hindi lang ito pagbili ng yacht. Isa itong investment sa pagpapagaling. Galing ang pera sa life insurance ni Carmela. Pondo na iniipon ko para sa isang bagay na makabuluhan. Ano pa ba ang mas makabuluhan kaysa sa maibalik ko ang anak kong babae? Inabot sa akin ni Trevor ang mga susi. 2 maliit na piraso ng metal na kumakatawan sa buwan ng maingat na pagpaplano. Kukunin niyo po ba ngayon? Sa susunod na buwan, sabi ko. Gusto ko silang sorpresahin sa pamamagitan ng pagpapakita nito bilang upa muna. Pagkatapos ihahayag ko ang katotohanan sa biyahe namin. Ang strategy ay tila napakatalino. Hahayaan ko silang mag-enjoy sa yacht nang walang presyo na malaman ang tunay na halaga nito. Pagkatapos, ibibigay ko ang regalo kapag mahal na nila ito. Inisip ko ang mga luha ng kagalakan ni Marisa. Ang pasasalamat niya. Baka pati na rin ang sapilitang paggalang ni Miguel. Nakatayo ako roon sa showroom na hawak ang mga susi. Naramdaman ko ang pag-asa, higit pa sa nararamdaman ko sa loob ng maraming taon. Nagsilbi ang simpleng pamumuhay ko. Minamaliit ng lahat ang mga mapagkukunan ko. Ang sorpresa ay magiging kumpleto. Tiyak na magiging napaka-proyudo ng anak mo, Tito Romy, sabi ni Trevor. Naiintindihan ko. Proud? Oo, inisip ko rin iyon. Kasalukuyang sandali, idinilat ko ang mga mata ko. Ang alaala ay naglaho na parang hamog sa umaga. Ang harbor ay nasa harapan ko, hindi nagbabago. Pero lahat ay tila iba na ngayon. Sa ilalim ng deck, naririnig ko pa rin ang boses ni Miguel. Bagamat hindi malinaw dahil sa distansya at sahig na deck. May mga yapak na papalapit sa thick deck sa likod ko. Itinuwid ko ang mga balikat ko. May nagbago sa loob ng dibdib ko. Ang pag-asa na nagdala sa akin sa loob ng 2 buwan ng pagpaplano ay nagiging isang bagay na mas matigas at mas malamig. Ang mapagbigay na tatay na pumirma sa mga papel na iyon noong Marso ay natututo ng isang mahalagang aral tungkol sa kalikasan ng pasasalamat. Lumingon ako nang lumabas ang pamilya ko mula sa ilalim ng deck. Namumula ang mukha ni Miguel. Nakikita ko na ngayon ang pangiinis. Ang brass compass ay sumalo muli sa liwanag. Pero sa pagkakataong ito, may ipinaalala ito sa akin. Ang navigasyon ay nangangailangan ng pag-alam kung saan ka eksaktong nakatayo bago mo itakda ang iyong kurso. Romeo, talagang napakaganda nito. Ang boses ni William ay nagpahayag ng tunay na pagpapahalaga. Lumabas siya mula sa hagdanan ng yacht. Hinaplos ng mga kamay niyang taglay ang karanasan, ang makintab na handrail. Ang pagkakagawa ay pambihira. Pumili ka ng isang bagay na talagang espesyal. Ang mga salita niya ay tila malamig na tubig sa isang paso. Bahagya akong tumayo ng tuwid. Binitawan ko ang mahigpit na pagkakahawak ko sa brass railing. Sumunod si Sarah sa asawa niya. Ang pilak niyang buhok ay sumasalo sa liwanag ng hapon. Maliwanag ang mga mata niya sa taos-pusong paghanga.
Napakaganda ng mga kahoy sa ilalim, dagdag niya. Inayos niya ang light cardigan sa paligid ng balikat niya. Ang mahogany dining table na iyon, kalidad ng museo. Humalakhak si Miguel. Lumabas siya sa likod ng mga magulang niya. Si Marisa, nasa tabi niya. Oo, syempre, kapag gumagastos ka ng pera ng iba sa isang inupahang bagay, sige, magpakalaki na, hindi ba? Iwinagayway niya ang kamay niya sa nakakakislap na ibabaw ng yacht. Siguradong mas malaki ang ginastos ni Dad sa weekend na ito kaysa sa kinikita ni Romeo sa loob ng 6 na buwan. Tumama ang paghahambing na iyon na tila pisikal na suntok. Bahagyang tumigas si William. Nawala sandali ang nangiti ni Sarah. Naglabas si Marisa ng balisang tawa. Ang tunog, matalim laban sa banayad na hampas ng mga alon. Miguel! Mahinahon na sabi ni William. Pero lumampas na sa kanila ang anak niya. Pinadaan niya ang mga daliri niya sa chrome fittings na tila sinusuri niya ang paninda. Ibig kong sabihin, tingnan mo itong sound system, patuloy ni Miguel. Hinawakan niya ang mga buttons sa entertainment console. Pinakamahusay. Siguradong may extra charge ang kumpanya ng upa para sa bawat feature. Magkano ang halaga nito sa iyo, Romeo? 2,000 para sa weekend? 3? Sumikip ang pangako. Ang 150,000, $3,000 equivalent, 3,000 lang ang sinabi niya, ay hindi sapat para sa buwanang bayad sa dock. Ang ganda, Dad, sabi ni Marisa. Pero may tono ng nag-aalalang pagkapahiya ang boses niya. Bagamat baka sa susunod, pwede tayong gumawa ng isang bagay na mas praktikal. Mas praktikal, tulad ng miniature golf o pagkain sa isang chain restaurant. Isang bagay na naangkop na katamtaman para sa inaakalang kalagayan ng tatay niya. Pwede ba tayong pumunta sa ilalim para sa tanghalian? Aniko, matatag ang boses ko, sa kabila ng unos na nabubuo sa loob ng dibdib ko. Naghanda ako ng ilang pampalamig. Tanghalian sa yacht? Pumalakpak si Miguel ng mapanginis. Living the dream, Romeo. Sayang at para lang sa isang weekend. Lalong lumalim ang kunot noo ni William habang papalapit kami sa pasukan ng salon. Nauna ako pababa sa ilang hakbang patungo sa main cabin. Ang mahogany dining table ay kumikinang sa ilalim ng malambot na ilaw sa itaas. Ang setting ay perpekto. Bone china, crystal glasses, silver utensils na nakaayos ng maingat. Lahat ng plinano ko para maging espesyal ang sandaling ito. Aba, yan, bulong ni Sarah. Tiningnan niya ang eleganteng paglalagay ng mesa. Romeo, napakaganda nito. Nag-abala ka ng sobra. Walang problema, sagot ko. Hinila ko ang mga upuan para sa mga babae. Marahil ay elegante si Sarah. Pero balisa namang nakaupo si Marisa sa gilid ng upuan niya. Si Miguel, na natiling nakatayo. Sinusuri niya ang built-in bar ng may halatang kasakiman. Fully stocked din nakikita ko. Premium brands, sabi niya. Tinaas niya ang isang bote ng lumang scotch, tiningnan ang label. Ang bote pa lang na ito, mas mahal pa sa car payments ng karamihan. Miguel, mas matigas na sabi ni William sa pagkakataong ito. Ano? Pinapahalagahan ko lang ang mas pinong mga bagay sa buhay. Ang ngiti ni Miguel matalas. Hindi lahat ay makakapaglaro ng pagiging milyonaryo sa loob ng isang weekend. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na tila usok. Abala si Sarah sa pag-aayos ng napkin niya, habang tinitingnan ni William ang anak niya nang may lumalaking pag-ayaw. Namula ang mukha ni Marisa. Nahuli siya sa pagitan ng pagtatanggol sa asawa niya at paghingi ng paumanhin para sa kanya. Automatiko akong naghain ng pagkain. Grilled salmon, inihaw na gulay, isang malutong na puting alak na mas mahal pa sa iniisip ni Miguel. Ang bawat plato ay inilagay ng maingat, habang ang isip ko ay naguguluhan sa mga alaala ng yacht showroom ng mga nakapagpapatibay na salita ni Trevor. Nang aking walang muwang na pag-asa na ang regalong ito ay magdudugtong sa lumalaking agwat sa pagitan namin ng anak ko. Napakasarap nito, sabi ni William. Malinaw na sinusubukan niyang ibalik ang kaayusan sa pagtitipon. Magaling talagang magluto si Dad, mahinang sabi ni Marisa. Oo, syempre.
Kapag may buong araw ka at wala ka ng ibang gagawin, sadyang huminto ang boses ni Miguel habang hinihiwa niya ang salmon niya. Siguradong masarap magretiro, walang responsibilidad, walang presyo na magbigay para sa sinuman. Bahagyang nanginginig ang fork sa kamay ko. Walang presyo na magbigay. Nagbigay ako sa loob ng 3 dekada. Nagtayo ako ng mga kumpanya mula sa wala. Gumawa ako ng kayamanan na hindi niya maiintindihan. Ngayon, inaalok ko ang pinakadakila kong kayamanan, ang lumulutang na santuwaryo na binili gamit ang alaala ng mahal kong si Carmela. Pero ang natatanggap ko lang ay pang-iinis. Miguel, ang boses ni William, may babala na ngayon. Baka ano, Dad? Tumingin si Miguel mula sa plato niya. Maliwanag ang mga mata niya sa hamon. Nag-uusap lang kami. Hindi ba't iyon ang silbi ng family dinners? Ang katahimikan ay humaba. Tila isang piano wire. Inabot ni Sarah ang baso niya ng alak. Nanginginig ng bahagya ang mga daliri. Tinitigan ni Marisa ang pagkain niya, na tila doon niya makikita ang pagtakas. Tahimik na gumana ang panga ni William. Isang tatay na pinapanood ang anak niya, na nagpapakita ng sarili niya bilang isang taong hindi niya nakilala. At umupo ako sa ulo ng mesa kong nagkakahalaga ng 160 milyon. Naghahain ng pagkain sa mapang-aping pamilya ko. Isang pagkain na hindi nila kailanman pahahalagahan. May malamig at mapagkalkulang na buo sa dibdib ko. Sa lugar kung saan dating may init. Tinaas ni Miguel ang baso niya sa isang kunwaring toast. Para sa mga family adventures na hindi natin kayang bilhin. Ang kalansing ng baso ni Miguel laban sa mesa ay nagmarka ng pagtatapos ng sibilisadong pagkukunwari. Maingat na inilapag ni William ang fork niya. Ang tunog, matalim sa biglaang katahimikan. Nanginginig ang kamay ni Sarah habang inaabot niya ang baso niya ng tubig. Tama na. Pinasag ng boses ko ang tensyon. Ititigil mo iyan agad-agad. Tumaas ang kilay ni Miguel sa pagkukunwari na pagkagulat. Ugali? Nagpapakatotoo lang ako tungkol sa sitwasyon. May isang tao sa pamilyang ito na dapat umamin sa katotohanan. Ang katotohanan, sabi ko, ang bawat salita ay tinimbang at kontrolado. Ay isa kang panauhin sa yacht na ito. Magpakita ka ng nararapat na paggalang o aalis ka. Rinig ang paghinga ni Marisa. Hindi pa niya ako narinig na nagsalita kay Miguel ng may ganoong katigasan. Si Miguel din. Base sa kung paano bahagyang nawala ang ngisi niya, bago ito bumalik ng buong puwersa. Panauhin? Tumawa si Miguel, pero pilit na ang tunog. Huwag ka na, Romeo. Pamilya tayo. Hindi ko ba pwedeng ipahayag ang pag-aalala ko sa mga desisyon mo sa pananalapi? Ang pag-aalala mo, sagot ko. Inilapag ko ang sarili kong utensils ng maingat. Ay tila pangiinis. Walang kumibo si William. Anak, baka dapat tayong ano? Bahagyang tumaas ang boses ni Miguel. Nababasa na ang kanyang panlabas na anyo. Magpanggap na hindi gumagawa ng mga kaduda-dudang pagpipilian si Romeo. Magpanggap na hindi labis sa kakayahan niya ang inupahang yacht na to. Iwinagayway niya ang kamay niya sa eleganting kabin. Tingnan mo itong lugar. Ang bayad pa lang sa upa, sapat na siguro sa groceries niya sa loob ng ilang buwan. Ang pagkalkula sa mga mata niya ay hubad na ngayon. Sinisukat ang gastos laban sa aking pinaghihinalaang halaga at nakita niya akong kulang na kulang. Sumandal siya sa upuan niya, nakakrus ang mga braso, ang larawan ng mapagmataas na kahusayan. Nagtayo ako ng isang matagumpay na IT consulting firm mula sa wala, patuloy niya. Nagkakaroon na ng kumpiyansa ang boses niya. Naiintindihan ko ang pera, naiintindihan ko ang halaga, at ito. Iwinagayway niya nang may panghahamak sa Crystal at China. Ito ay isang taong sinusubukang makipaglaro sa isang liga na hindi niya kinabibilangan. Namutla ang mukha ni Sarah. Pumuti ang mga buko-buko ni William habang hawak niya ang napkin niya. Kahit sila, nakikita nilang lumampas na ang anak nila sa isang linya na hindi na maibabalik. Pero si Marisa, ang sarili kong anak na babae, bahagya siyang tumango.
Isang maliit na galaw na halos hindi mapansin. Pero nahuli ko, sumang-ayon siya kay Miguel. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko, lahat ng ibinigay ko, nakikita niya ako sa pamamagitan ng mga mata ni Miguel. Isang kaawa-awang matandang nagpapanggap na may kayamanan na wala naman siya. Mas masakit ang pagtataksil na yon kaysa sa anumang insulto ni Miguel. Sa tingin ko, sabi ko, napakatahimik ng boses ko. Dapat kang umalis sa mesang ito. Ang tawa ni Miguel, matalas na parang nababasag na salamin. Umalis sa isang inupahang yacht. Bigla siyang tumayo. Kumalabog ang upuan niya sa sahig. Baka nga, biglang sumisikip ang hangin dito. Tumungo siya sa hagdanan patungo sa deck. Huminto siya sa may pintuan. Huwag kang mag-alala sa paglilinis, Romeo. Siguradong may mga tao para diyan ang kumpanya ng upa, baka mapagod ka pa. Ang mga yapak niya ay umalingaw-ngaw sa itaas namin, sadyang mabigat. Inaangkin ang espasyo na hindi sa kanya. Tumahimik ang salon. Maliban sa banayad na kaluskos ng yacht laban sa mga moorings nito. Nagsalita si William. Makapal ang boses niya sa pagkapahiya. Romeo, humihingi ako ng paumanhin. Lubos na hindi katanggap-tanggap iyon. Hindi mapapatawad, dagdag ni Sarah. Maliwanag ang mga mata niya sa hindi nalalabas na luha. Hindi ko alam kung anong sumapi sa kanya. Walang sinabi si Marisa. Tinitigan niya ang hindi niya ginalaw na salmon. Tila doon niya makikita ang mga lihim ng universo. Nang tumingala siya, depensibo ang mga mata niya. Protektado lang siya sa pananalapi ng pamilya, mahinang sabi niya. Pinag-uusapan namin ang pagbili ng bahay at siksik kami sa pera. At ang makita to, iwinagayway niya ang kamay niya sa paligid ng kabin. Mahirap maunawaan ang mga priorities. Ang mga priorities. Ang priority ko ay gumawa ng alaala. Isang regalo. Isang tulay pabalik sa anak kong babae na nawawala sa akin. Ang priority niya ay panatilihin ang komportabling ilusyon ng asawa niya tungkol sa kahusayan niya. Tumayo ako ng dahan-dahan. Inipon ko ang mga plato nang matatag ang mga kamay. Sa kabila ng earthquake na nangyayari sa loob ng dibdib ko, syempre, naiintindihan ko ng lubos. Pero mas naiintindihan ko kaysa sa naisip niya. Naiintindihan ko na ang puso ng mapagbigay kong ama ay walang muwang. Na ang pagmamahal ay hindi sapat para madaig ang pang-iinis. Na ang paggalang ay hindi nabibili ng mga regalo. Naiintindihan ko rin na ginawa ni Miguel ang pinakamalaking pagkakamali niya sa buhay. Mula sa itaas ng deck, naririnig ang tunog ng pagbubukas at pagsasara ng mga kabinet. Nag-iikot si Miguel sa mga lugar na hindi niya dapat pinupuntahan. Gumagawa ng sarili niyang tahanan sa inaakala niyang yacht ng iba. Nakakatuwa sana ang kabalintunaan kung hindi lang nakakagalit. Mag-aayos lang ako, sabi ko. Inayos ko ang mga plato ng may mekanikal na pagiging tumpak. Bakit hindi na lang kayo mag-enjoy sa hangin sa deck? Habang umaalis sila, iniiwan ako na mag-isa sa mga guho ng maingat kong plinano na pagkain. Pinayagan ko ang sarili ko ng isang sandali ng purong galit. Pagkatapos, nagsimula akong magplano. Gusto ni Miguel na makipaglaro sa isang taong inaakala niyang mas mababa sa kanya. Malapit na niyang matuklasan kung gaano siya kahusay magkamali. Ang tunog ng mga yapak ni Miguel ay umaatras sa deck sa itaas namin. Ang bawat hakbang, sadyang mabigat, puno ng nasaktang pagmamalaki. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng mga plato, pero nag-iisip ng mabilis ang isip ko. Ang tingin sa mga mata niya nang tumayo siya mula sa mesa. Nakita ko na yun noon sa mga boardrooms, kapag na-realize ng mas mabababang tao na naunahan sila. Dapat ko siguro siyang tingnan, mahinang sabi ni Marisa. Kalahati siyang tumayo mula sa upuan niya. Hayaan mo siyang lumamig, payo ni William. Ang boses niya may bigat ng pagkadismaya ng isang ama. Kailangan niya ng oras para pag-isipan ang ugali niya. Inabot ni Sarah ang kamay ko sa mesa. Romeo, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko alam kung anong sumapi sa kanya kamakailan. Pero alam ko, hindi matitiis ni Miguel na itama, lalo na sa harap ng mga magulang niya. Ang mga lalaking tulad niya ay hindi tumatanggap ng mga hangganan. Sinusubok nila ang mga iyon,
tinutulak laban sa mga iyon, naghahanap ng paraan sa paligid ng mga iyon. Sa itaas ng deck, huminto ang mga yapak niya. Pagkatapos, ang mahinang tunog ng pagbubukas at pagsasara ng pinto. Siguro ang guest head o baka nag-iikot siya sa mga lugar na hindi niya dapat pinupuntahan. Marami siyang pressure sa trabaho, mahinang sabi ni Marisa. Ang consulting business ay mapagkumpetensya. Ang ekspresyon ni William ay nagpapahiwatig na hindi na niya pinaniniwalaan ang mga palusot ng daughter-in-law niya. Hindi rin ako. Ang pressure ay hindi dahilan para hindi igalang ang host mo. Nakikinig ako ng maingat sa mga tunog mula sa itaas at sa labas. Tumutulo ang tubig ng sandali, pagbubukas at pagsasara ng mga kabinet. Ang mahinang kaluskos ng isang bagay na metal. Iyak na nag-iikot si Miguel. Hinihipo ang mga bagay. Inaangkin ang espasyo. Dapat ba tayong lumipat sa deck para sa kape? Mungkahi ni Sarah. Malinaw na umaasa siyang mababago ang atmosfera. Napakaganda ng panahon. Magandang ideya, sumang-ayon ako. Bagamat nanatiling nakatuon ang pansin ko sa mga banayad na tunog ng paggalaw ni Miguel. May kakaiba sa pag-iikot niya ngayon, sadyang layunin, hindi lamang kuryosidad. Marami pang tunog ng metal, isang mahinang tunog ng pagkiskis na nagpatigil sa akin sa kalagitnaan ng paggalaw. Hawak ko ang mga crystal glasses. Hindi iyon ang tunog ng isang taong naghahanap lang. Dad, tila malayo ang boses ni Marisa. Ayos ka lang? Ayos lang, sagot ko ng automatiko. Maingat kong inilapag ang mga baso. Huminto ang tunog ng pagkiskis. Napalitan ng mahinang pagsasara, ang tunog ng isang pinto ng cabinet. Nagpatuloy ang mga yapak ni Miguel sa itaas namin, bumabalik sa main deck area. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya sa tuktok ng hagdanan. Mukha siyang ganap na kalmado. Kung mayroon man, tila mas relaxed siya kaysa noong umalis siya. Paumanhin tungkol doon, sabi niya. Bumalik siya sa upuan niya. Bahagya siyang ngumiti. Kailangan ko lang ng sandali para pahalagahan ang pagkakagawa. Talagang kahanga-hanga ang bangka na ito. Ang kompletong pagbaliktad sa tono niya ay nagpadala ng mga warning signals sa sistema ng nerbiyos ko. Hindi humihingi ng paumanhin si Miguel. Hindi umamin si Miguel na nagkamali siya. At tiyak na hindi pinupuri ni Miguel ang mga bagay na pinagtatawanan niya kanina. Bumubuti na ang pakiramdam? Maingat na tanong ni William. Sobrang bumubuti. Kinuha ni Miguel ang baso niya ng tubig. Mukha siyang nasisiyahan sa sarili. Sa totoo lang iniisip ko na baka dapat akong tumulong sa paglilinis. Iyon na lang ang magagawa ko pagkatapos. Alam mo na. Agad na lumiwanag ang mukha ni Marisa. Ang tamis mo naman, honey. Pero pinag-aaralan ko ang ekspresyon ni Miguel. Napansin ko kung paano niya iniiwasan ang mga mata ko. Ang bahagyang pagtaas ng sulok ng bibig niya. Nagpapahiwatig ng pribadong kasiyahan. Hindi tunay na pagsisisi. Maaari kong hugasan ang mga pinggan sa gali, patuloy niya. Makikilala ko na rin ang mga boat systems. Baka makatulong kung magkaroon tayo ng anumang problema. Problema? Ang salita ay nakabitin sa hangin. Tila usok mula sa isang malaking apoy. Napakabuti mo naman, mainit na sabi ni Sarah. Napakabuti, talaga. Si Miguel, nag-aalok na tumulong sa mga gawaing bahay, tila snow sa Agosto. Pero naroon siya. Ang larawan ng nagbago na ugali, halos nagliliwanag sa huwad na pagpapakumbaba. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang bawat instinct ay sumisigaw na may mali. Bakit hindi na lang muna tayong lahat lumipat sa deck? Maaaring maghintay ang mga pinggan. Sige na, Romeo. Ang ngiti ni Miguel ay maliwanag. Hayaan mo akong makabawi sa pagiging aso ko kanina. Nagpupumilit ako. Patungo na siya sa galley area. Sinundan ko siya dahil sa isang kakilakilabot na katiyakan. Malapit na akong matuklasan kung ano talaga ang mga tunog ng metal na iyon. Tingnan mo, masiglang sabi ni Miguel mula sa galley. Ang boses niya may huwad na kislap. Ang natutunan ko na bilang tel niya. Lahat ay perpektong. Oh. Ang salita ay nahulog na parang bato sa tahimik na tubig. Oh, ano? Tanong ni Marisa.
Lumapit siya para sumama kay Miguel. Nakalagpas na ako sa kanya. May malamig na bumaba sa tiyan ko. Tila hamog sa taglamig. Nakatayo si Miguel sa lababo ng gali. Ang kamay niya nagyelo sa hawakan ng gripo. Ang tubig umaagos mula sa gripo ng hindi kontrolado. Tila natigil, sabi niya. Hinigit niya ang hawakan ng may pagkukunwari na pagsisikap. Hindi maisara ng maayos. Siguro isa sa mga kakatuwang problema ng lumang bangka. Pero nakatingin ako sa base ng gripo, kung saan ang chrome finish ay nagpakita ng bagong mga gasgas. Malalalim na gouge na wala kaninang umaga. Nang naghanda ako ng kape. Mga gasgas na magmumula lang sa isang taong gumamit ng labis na puwersa o maling kasangkapan. Hayaan mo akong tingnan, mahinang sabi ko. Itinulak ko si Miguel sa isang tabi. Matigas na gumalaw ang hawakan sa ilalim ng pagkakahawak ko. Ang panloob na mekanismo gumiling sa isang paraan na nagpapahiwatig ng sirang mga bahagi. Hindi ito pagkasira sa paggamit. Hindi rin ito agresibong paggamit. Ito ay sadyang pagkasira, ikinubli bilang isang aksidente. Kailangan lang siguro ng kaunting WD-40, mungkahi ni Miguel. Ang mga marine fixtures na tumatanggap ng matinding hampas. Lumuhod ako para suriin ang bus ng mas malapitan. Pinadaan ko ang mga daliri ko sa gouged chrome. Ang mga gasgas bumuo ng isang pattern na tugma sa marka ng pliers. May isang taong humawak sa gripo ng may malaking puwersa. Ikiniling hanggang sa may bumigay sa loob. Dad, maaayos mo ba? Tanong ni Marisa. May tunay na pag-aalala sa boses niya. Tiyak na sirang-sira to, sabi ko. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang panloob na valve mechanism ay nasira. Tumango si Miguel. May simpatya. Mga rental equipment, alam mo na. Siguradong nakakaranas ng magaspang na paggamit mula sa mga nakaraang panauhin. Mabuti na lang at nangyari ito ngayon, hindi sa kalagitnaan ng gabi. Ang kaswalidad ng paliwanag niya. Ang paraan kung paano niya agad na inilipat ang sisi sa mga katang-isip na nakaraang nangungupahan. Kinumpirma nito ang alam ko na, pero ang harapin siya dito, sa harap ng lahat, ay walang magagawa, maliban sa paglikha ng eksena. Kailangan kong makipag-ugnayan sa marina, sabi ko ng maingat. Tingnan kung makakakuha ng repair technician dito sa Sabado. Umiling si Miguel. Good luck dyan, baka maipit ka na dyan sa loob ng weekend. Ang bahagyang nakatagong kasiyahan sa boses niya ay nagpakaba sa mga kamay ko. Nag-e-enjoy siya dito. Hindi lang sa abala na ginawa niya, kundi sa pagkakataon na maglaro bilang isang matulungin, may simpatya na miyembro ng pamilya. Habang inaayos ko ang mga problema sa upa, lumapit si William. Sinuri niya ang gripo. May mata ng isang negosyante sa detalye. Kakaiba. Ang pinsala tila sadyang ginawa. Hindi nawala ang ngiti ni Miguel. Ang salt air ay nakakamatay sa mga fittings na to. Siguradong kinakalawang na sa loob ng ilang buwan. Pero nakakunot noon na si William ngayon. Ang engineer's background niya, nagpapatingin sa kanya ng mga bagay na inaasahan ni Miguel na itago. Romeo, mukhang mga marka ng kasangkapan na to. Tingnan mo ang mga gouges na to. Baka mula sa nakaraang mga pagtatangkang mag-ayos. Mabilis na mungkahi ni Miguel. Alam mo naman, may sumusubok na ayusin ang isang bagay, pinapalala pa. Ang kasinungalingan, lumabas ng napakinis, napakadali. Kaya halos hinangaan ko ang tapang niya. Sinisigurado ni Miguel na mas matimbang ang salita niya bilang pamilya kaysa sa ebidensya. Na walang sinuman ang seryosong mag-iisip. Nasasadya niyang sirain ang ari-arian ng host niya. Kailangan kong tingnan ang maintenance manual ng bangka, sabi ko. Tingnan kung ano ang inirerekomenda ng manufacturer para sa ganitong uri ng pagkasira. Ang kailangan ko talaga ay tingnan ang security cameras na na-install ko noong nakaraang buwan. Mga high-definition recordings na magpapakita kung ano eksaktong ginawa ni Miguel at kung kailan. Gusto mo bang tumulong ako sa paghahanap? Alok ni Miguel. Medyo magaling ako sa mga technical stuff. Hindi na kailangan, sagot ko. Pilit akong ngumiti. Alam ko kung nasaan ang lahat. Nagkibit balikat siya.
ang larawan ng bigong pagiging matulungin. Kahit ano ang sa tingin mo ay pinakamahusay, nagsusumikap lang akong tumulong. Habang bumabalik ang pamilya sa deck area, nagtagal si Miguel ng sandali. Kunwari, tinitingnan niya kung ganap na nakasara ang tubig, pero nahuli ko siyang sumisipat sa paligid ng gali ng may kasiyahan, tila isang taong humahanga sa gawa niya. Nakakatuwa kung paano nangyayari ang mga bagay na to, sabi niya. Isang minuto, maayos ang lahat. Sa susunod na minuto, mayroon ka ng repair bill. Ang banta, banayad, pero malinaw. Simula pa lang ito, natuklasan ni Miguel na maaari niyang sirain ang ari-arian ko nang walang pananagutan. Ligtas sa kaalaman na protektado siya ng koneksyon niya sa pamilya mula sa hinala. Malapit na niyang malaman kung gaano siya kahusay magkamali. Naghintay ako hanggang sa makaupo ang iba sa deck. Ang mga boses nila dumadaloy pababa sa pamamagitan ng bukas na mga hatches. Pagkatapos, tahimik akong lumipat sa navigation station, kung saan nakatago ang mga security system controls sa likod ng isang panel. Gusto ni Miguel na makipaglaro. Hinamon niya lang ang isang taong naglalaro sa isang professional level, habang siya nag-aaral pa lang magtali ng sapatos. Ang navigation room ay nakatago sa likod ng main cabin. Isang compact space na may electronic equipment na hindi nakikita ng karamihan sa mga bisita. Pumasok ako ng tahimik. Sinara ko ang pinto sa likod ko. Maraming monitors ang nabuhay sa pagpindot ng isang button. Ang mga screen nila binaha ang maliit na espasyo ng asul-puting ilaw. 8 camera feeds ang nagpakita ng interior at deck areas ng yacht ng malinaw. Na-install ko ang sistema noong nakaraang buwan, matapos basahin ang tungkol sa mga pagnanakaw sa yacht sa marina. Isang pag-iingat na magbibigay ng malaking benepisyo sa mga paraan na hindi ko kailanman naisip. Gumagalaw ang mga daliri ko sa control panel ng may kasanayan. Nag-scroll pabalik sa 3:50 p.m. Ang timestamp sa sulok, 15:05:23. Nang unang lumabas si Miguel sa camera 3, ang sumasakop sa guest head at galley area, naroon siya. Umalis siya sa frame ng may kaswal na kumpiyansa. Ang ipinakita niya sa buong hapon. Sa una, ganap na normal ang mga galaw niya. Nagbubukas ng mga pinto ng kabinet, sinusuri ang mga amenities ng yacht. May karapatang kuryosidad ng isang taong naniniwala na ang lahat ay sa kanya. Pagkatapos, lumapit siya sa gripo. Lumapit ako sa monitor. Pinapanood si Miguel na sinusubukan ang hawakan ng may banayad na presyon. Gumana ng perpekto ang gripo. Ang tubig, umaagos ng maayos ng buksan niya. Tumigil ng malinis ng isara niya. Alam niyang gumagana ito. Alam niyang walang mali dito. Ang sumunod na nangyari, nagpalamig sa dugo ko. Tumingin si Miguel sa pinto. Kinumpirma niyang nag-iisa siya. Pagkatapos, hinawakan niya ang hawakan ng gripo sa 2 kamay at ikiniling. Hindi ang banayad na pagliko ng normal na paggamit, kundi isang marahas na pagbaluktot na nagpauga ng bahagya sa kamera mula sa transmitted vibration, ang timestamp 15:52:41, nang gawin niya ulit iyon. Sa pagkakataong ito, sinusuportahan niya ang paa niya sa kabinet para sa leverage. Nakita ko ang mukha niya ng malinaw ngayon. Ang konsentrasyon habang naglalapat siya ng maximum force. Ang bahagyang ngiti ng kasiyahan nang may bumigay sa loob ng mekanismo. Sinubukan niya ang ginawa niya. Pinapanood ang tubig na umaagos ng hindi kontrolado mula sa sirang fixture. Perpekto, eksaktong uri ng aksidente na magpapahiya sa host niya at magpapatunay sa punto niya tungkol sa mas mababang rental equipment. Pero hindi pa tapos si Miguel. Nahuli siya ng camera 4 na nagbubukas ng mga drawers. Naghahanap hanggang sa nakakita siya ng dish towel para punasan ng anumang metal shavings mula sa sapilitang pagpasok niya. Pinadaan pa niya ang daliri niya sa base ng gripo. Sinusuri ang ebidensya ng sabotahe niya. Ang methodical cleanup ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Tungkol sa ugali ni Miguel, hindi ito isang pabigla-biglang aksyon. Ito ay kalkuladong vandalism. Idinisenyo para ipahiya ako sa harap ng pamilya ko. Sa 15:55:4 bumalik siya para hangaan ang gawa niya. Ang nasisiyahang ngisi na iyon, kumalat sa mukha niya. Tila langis sa tubig, nakahanap siya ng perpektong paraan para ilagay ang mapangahas na matanda sa lugar niya.
para ipakita na ang mga taong tulad ni Romeo Parker ay hindi talaga kayang bilhin ang mas pinong mga bagay sa buhay. Kinopya ko ang relevant footage sa isang portable drive. Automatiko ang mga galaw ko. Habang pinoproseso ng isip ko ang buong saklaw ng pagtataksil ni Miguel, hindi lang ito tungkol sa sirang gripo, tungkol ito sa paggalang, tungkol sa mga hangganan, tungkol sa fundamental contract sa pagitan ng panauhin at host. Mula sa dining area, naririnig ang boses ni Miguel. Artipisyal na nag-aalala. Sana hindi masyadong nahihirapan si Romeo sa problema sa bangka na iyon. Ang mga luma kasing upa ay maaaring nakakalito. Luma kasing upa. Inikot na niya ang naratibo. Pinipinturahan akong isang taong hangal. Umuupa ng yacht na lampas sa kakayahan niya. Isang taong dapat asahan ang mga problema sa kagamitan na hindi niya kayang bilhin. Nakakatuwa sana ang kabalintunaan kung hindi lang nakakagalit. Ineject ko ang drive. Inilagay ko iyon sa bulsa ko. Ang bigat nito, nakakagulat na napakalaki para sa isang napakaliit na bagay. Ebidensya. Patunay. Ang uri ng dokumentasyon na nagiging katotohanan ang mga akusasyon. Dumaloy ang boses ni Miguel mula sa itaas. Baka dapat ko siyang tingnan. Mag-alok na tumulong. Ang huwad na pag-aalala sa tono niya ay nagpasikip sa pangako. Gusto niyang tumulong, tama. Tulungan ang sarili niya sa isang front row seat para sa aking pagkapahiya. Kapag hindi ko naayos ang problemang ginawa niya. Isinara ko ang mga monitors. Tumayo ako sa dilim ng sandali. Nakikinig sa banayad na tunog ng tubig na humahampas sa katawan. Ang 40 taon sa negosyo ay nagturo sa akin na ang ebidensya na walang strategy ay walang halaga. Binigyan ako ni Miguel ng bala. Pero kailangan kong pumili ng sandali ng maingat. Ang tunog ng mga yapak sa itaas ay nagsabi sa akin na maikli na ang oras ko para sa pagpaplano. Tahimik akong lumipat sa tool locker ng yacht. Pumili ako ng precision wrench set at pipe sealant mula sa maayos na mga lalagyan. Automatiko ang mga kamay ko. Inipon ang kailangan ko. Habang ang isip ko ay naguguluhan sa mga taon ng alaala, ang sirang gripo, maayos. Ang mga marine-grade fixtures ay binuo para makayanan ang mas malala pa sa tantrum ni Miguel. Pero habang nakaluhod ako sa tabi ng sirang mekanismo, bumalik sa akin ang mga imahe ng lahat ng beses na inayos ko ang mga bagay para kina Miguel at Marisa. Lahat ng problemang nalutas ko. Gamit ang checkbook ko at ang pasensya ko. Tuition ni Marisa sa graduate school, 7 milyon sa loob ng 2 taon. Isinulat ko ang mga check na iyon ng masaya. Ipinagmamalaki ang ambisyon ng anak ko na kumita ng MBA niya. Nagpapasalamat noon si Miguel. Oh, hindi ba babasa? Ginawa niya ang pasasalamat ng nakakumbinsi. Hindi ka kapanipaniwala, Tito Romy, sabi niya. Gamit ang formal na pagtawag na ngayon ay tila hindi na paggalang. Kundi distansya, kasal nila, 1.2 milyong kontribusyon. Masakit ang alaala. Nai-insist ko na bayaran ang mga bulaklak, ang photographer, ang upgraded reception venue. Gusto ng bawat ama na maging perpekto ang kasal ng anak niya. Sinabi ko kay Carmela noong gabing iyon. Nais kong naroon siya para makita si Marisa sa dress niya. Down payment sa bahay nila, P3 milyon. 2 taon lang ang nakalipas noon nang nakakaranas ng pansamantalang issue sa cash flow ang negosyo ni Miguel. Umupo siya sa simpleng kusina ko. Ipinaliwanag niya kung paano makukuha ng mas malaking down payment ang mas mahusay na financing terms. Ang pagpapakumbaba niya, tila tunay. Ang pasasalamat niya, labis. Ibig sabihin nito ang lahat sa amin, Romeo. Ipinapangako ko, hindi mo pagsisisihan ang pagtulong sa amin na buuin ang aming kinabukasan. Ang sirang fixture ay nahiwalay sa mga kamay ko. Nagpapakita ng sadyang pinsala na ginawa ni Miguel, baluktot na metal, kung saan dapat may makinis na mga kurba sa pilitang mga thread na hindi naiikot ng maayos. Tulad ng relasyon sa pagitan namin, sa palagay ko. Emergency car repairs, 250,000. Medical bills ni Marisa, 160,000. Ang bagong refrigerator nang masira ang kanila. 500,000 na mga regalo sa Pasko, sorpresa sa kaarawan, hapunan sa anibersaryo. Ang listahan ay nagpatuloy. 1 dekada ng pagiging mapagbigay, na tila walang binili kundi pang-iinis.
Ang bawat gawa ng kabaitan ay sinalubong ng sanay na pagpapahalaga ni Miguel. Ang mga katiyakan niya na hindi niya malilimutan ang suporta ko. Gayunpaman, narito ako, nakaluhod sa sahig ng sarili kong yacht. Inaayos ang pinsala na ginawa niya dahil sa pagkamuhi. Mula sa itaas, naririnig ang boses ni Miguel. Mas malakas na ngayon. Dapat ba nating tingnan si Romeo? Matagal na siyang nasa ilalim. Ang tugon ni Marisa ay hindi malinaw, pero nag-aalala. Baka mas komplikado ang pag-ayos kaysa sa naisip niya. Mas komplikado? Lahat ay mas komplikado kaysa sa tila. Ang yacht na inakala nilang inupahan. Ang kayamanan na inakala nilang wala ako. Ang lalaking pinaniniwalaan nilang mas mababa sa kanilang pagsasaalang-alang. Inilagay ko ang mga bagong gaskets. Tumpak ang mga galaw ko. Sa kabila ng galit na dumadaloy sa mga ugat ko. Hindi lang ito tungkol sa pera. Bagamat nakakagulat ang financial aspect, kapag tinaliko ang lahat, halos 7 milyon sa direktang tulong sa loob ng maraming taon. Hindi binibilang ang mas maliliit na kilos. Ang mga hapunan, ang mga regalo. Ito ay tungkol sa paggalang. Tungkol sa fundamental expectation na ang kabaitan ay sasalubungin ng kabaitan. Na ang pagiging mapagbigay ay magbubunga ng pasasalamat, hindi ng karapatan. Papalapit ang mga yapak ni Miguel sa hagdanan. Titingnan ko kung kailangan niya ng tulong. Ang mekanismo ng gripo bumalik sa lugar ng may kasiyahan. Maayos na umagos ang tubig nang sinubukan ko iyon. Mas mahusay pa kaysa dati, sa totoo lang. Minsan, ang pinsala ay nagpilit sa iyo na muling magtayo ng mas matibay. Romeo. Ang boses ni Miguel may huwad na pag-aalala. Ayos ba ang lahat sa ilalim? Tumayo ako ng dahan-dahan. Pinunasan ko ang mga kamay ko habang kinakalkula ang susunod kong galaw. Akala ni Miguel nanalo siya ng isang maliit na tagumpay sa pamamagitan ng pagsira sa ari-arian ko. Wala siyang ideya. Na nag-trigger lang siya ng isang digmaan na hindi siya handang labanan ang lalaking papalapit para mag-alok ng tulong. Hindi pa nagtayo ng negosyo mula sa wala. Hindi pa nakipagnegosasyon ng milyon-peso deals o nakalamang sa mga kakumpetensya na sumubok na sirain siya. Hindi pa natutunan na sa tunay na labanan, ang taong kumokontrol sa impormasyon, ang kumokontrol sa kinalabasan. Malapit na makatanggap si Miguel ng edukasyon sa kung anong uri ng lalaki ang pinili niyang kalabanin. Ayan siya. Ang boses ni Miguel umalingaw-ngaw sa dining area. May pagkukunwari na kaluwagan. Nang umakyat ako mula sa mas mababang deck, nagsisimula na kaming mag-alala. Kamusta ang pag-ayos? Nakasandal siya sa upuan niya. Nakakrus ang mga braso, may kasiyahan. Ang parehong mapagmataas na ekspresyon ang isinuot niya nang unang umakyat siya. Ang larawan ng nag-aalala na miyembro ng pamilya. Humihingi ng simpatya para sa mahirap na problema ni Romeo sa bangka. Ang luma kasing kagamitan, nagpapahirap sa iyo, patuloy niya. May kunwari na simpatya. Sinabi ko lang sa lahat kung paano nagtitipid ang mga rental companies sa maintenance. Siguradong hindi na naserbisyo ang gripo na iyon sa loob ng maraming taon. Inilagay ko ang tablet ko sa dining table. May sadyang pagiging tumpak. Pinapanood ang mukha ni Miguel habang hinuhugot ko ang isang upuan. Sa totoo lang, Miguel, gusto kong magtanong sa iyo ng isang bagay na specific tungkol sa gripo na iyon. Ako? Tumaas ang kilay niya. May pagkukunwari na inosente. Hindi ako tubero, Romeo. Bagamat napansin ko na tila kinakalawang ang fixture nang naghugas ako ng kamay kanina. Walang kumibo si Marisa. Dad, tumutulong lang si Miguel. Nabasa ko ang water pressure na tila hindi maayos. Iyon ba ang nabanggit niya? Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Nakatingin ako kay Miguel. Dahil kuryoso ako kung ano eksaktong nangyari nang nasa ilalim ka. Hindi nawala ang ngiti ni Miguel, pero may kumislap sa likod ng mga mata niya. Isang split second ng pagkalkula, bago bumalik ang pagganap. Tulad ng sinabi ko, ginamit ko lang ang mga facilities.
Napansin ko na tila umaarte ang gripo. Pero naisip ko na gusto mong ikaw mismo ang humawak niyan. Walang kumibo si William. Romeo, baka dapat tayong mag-focus sa pagkuha ng repair technician. Miguel, pinutol ko siya ng tahimik. Bakit mo sadyang sinira ang gripo? Ang mga salita nahulog sa usapan, tila bato sa tahimik na tubig. Ang tawa ni Miguel isang beat na huli. Isang fraction na masyadong malakas. Sira? Romeo, ano ba ang pinagsasabi mo? Wala akong sinira. Dad, may babala sa boses ni Marisa. Iyan ay isang seryosong akusasyon. Hindi gagawin niyon ni Miguel. Hindi ba? Inabot ko ang tablet ko. Binuksan ko yon. May matatag na mga daliri. Dahil may footage ako na maaaring maging interesante sa lahat. Ang kumpiyansa ni Miguel, bahagyang nawala. Isang micro-expression ng pag-aalala. Bago bumalik ang maskara. Footage? Anong footage? May security system ang yacht, sabi ko ng kalmado. Pinapanood ang mukha niyang nawawalan ng kulay. 8 cameras, high definition na may audio recording. Napakadetalyadong coverage. Ang katahimikan humaba, tila isang taut wire. Ang Adam's apple ni Miguel gumalaw habang lumulunok siya ng matigas, pero nanatiling matatag ang boses niya. Kung gayon, makikita mo eksakto ang sinabi ko sa iyo. Ginamit ko ang banyo, napansin ang problema sa gripo at bumalik. Tingnan natin. Sumang-ayon ako. Binuksan ko ang video application. Tingnan nating lahat. Si Sarah, sumandal ng may pag-aalala. Romeo, tiyak na hindi na kailangan to. Hindi, matatag na sabi ni William. Ang businessman's instincts niya, kinikilala na may mahalagang nangyayari. Tingnan natin kung ano ang ipapakita ng mga cameras. Hinawakan ko ang screen. Nag-scroll sa timestamp 15:05:23. Lumabas si Miguel ng perpektong malinaw. Pumapasok sa guest head. May kaswal na kumpiyansa. Ang kinasusuklaman ko. Ayan ka, sabi ko. Sabado, Mayo 17, 3:50 p.m. Pagkatapos mong umalis sa mesa namin. Sumikip ang panga ni Miguel habang pinapanood niya ang sarili niya sa screen. Pero nanatiling matigas ang boses niya. Kaya makikita mo, ginagamit ko lang ang mga facilities. Sa screen, lumapit si Miguel sa gripo at sinubukan iyon ng marahan. Maayos na umagos ang tubig nang buksan niya. Malinis na tumigil ng isara niya. Gumana ng walang depekto ang fixture. Kagiliw-giliw, sabi ko. Tila gumagana ng normal ang gripo. Si Marisa lumapit sa screen. Nakakunot ang noo niya. Hindi ko maintindihan kung ano ang dapat nating makita. Patuloy na manood, mungkahi ko. Ang daliri ko, nakalutang sa play button. Ang kawili-wiling bahagi ay paparating na. Umalis si Miguel sa upuan niya. Nababasa na ang dati niyang kumpiyansa. Nakakahiya to. Nagpapalaki ka ng butil ng bigas sa isang simpleng problema sa pagtutubero. Pero hindi umalis ang mga mata niya sa screen. Nakita ko ang eksaktong sandali na naalala niya kung ano ang malapit ng mangyari. Kung ano ang nakunan ng mga kameras. Kung ano ang nakalimutan niya dahil sa kanyang pagmamataas. Sa sandali ng kanyang mapanghimasok na kasiyahan. Ang timestamp dito ay nagpapakita ng 15:52, patuloy ko. Napakakalmado ng boses ko. Manood ng maingat. Nagplay ang video ng napakalinaw. 8 cameras na puno ng ebidensya. Malapit nang sirain ang komportabling mundo ni Miguel. Ng mga kasinungalingan at pagpapalagay. Sa tablet screen, tumingin si Miguel sa pinto. Kinumpirma niyang nag-iisa siya. Pagkatapos, nagbago ang buong pag-uugali niya. Nawala ang anumang pagkukunwari ng normal na paggamit. Ito ay sadyang kalkuladong pagkasira. Diyos ko, bulong ni Sarah. Habang pinapanood namin si Miguel na hinawakan ang hawakan ng gripo sa 2 kamay at marahas na ikiniling iyon sa gilid. Ang audio ay napakalinaw. Ang pagkiskis ng metal sa ilalim ng labis na puwersa. Ang matalas na kalabog ng may bumigay sa loob ng mekanismo. Ang nasisiyahang ungol ni Miguel nang maramdaman niyang nasira ang fixture sa ilalim ng mga kamay niya. Miguel, ang boses ni William, matalas. Ano ba ang ginagawa mo?
Sa screen, hindi pa tapos si Miguel. Sinusuportahan niya ang paa niya sa kabinet para sa leverage. Naglalapat ng mas maraming puwersa hanggang sa ganap na naputol ang panloob na valve mechanism. Nagsimulang umagos ang tubig ng hindi kontrolado. Nagtakip ng bibig si Marisa. Hindi ito maaari. Pero walang makakapagpabulaan sa nakikita namin. Umalis si Miguel sa ginawa niya. May di mapagkakamalang kasiyahan. Ang parehong mapagmataas ng ngiti. Ang isinuot niya nang bumalik siya sa mesa. Pinadaan pa niya ang daliri niya sa base ng gripo. Sinusuri ang ebidensya ng sabotahe niya. Ang timestamp ay nagpapakita ng 1554. Sabi ko ng tahimik. Nag-ukol ka ng 4 na minuto na sadyang sinisira ang ari-arian ko. Namutla ang mukha ni Miguel. Ito, may paliwanag. Sinusubukan kong ayusin iyon ng... Ayusin ang ano? Napakatahimik ng boses ni William. Malinaw na nagpapakita ang footage na gumagana iyon ng perpekto bago mo hinawakan. Sa screen, pinupunasan ni Miguel ang mga metal shavings gamit ang isang dish towel. Methodically na nililinis ang ebidensya ng sabotahe niya. Ang mga galaw niya, maingat, sanay. Ang mga aksyon ng isang taong alam eksakto kung ano ang ginawa niya at gustong itago iyon. Nagdala ka pa ng tuwalya para maglinis, sabi ko. Napakadetalyado. Nakatingin si Marisa sa screen ng gulat. Miguel, paano mo nagawa to? Ito ang inupahang yacht ni Dad. Kailangan niyang magbayad para sa pinsala. Ang kabalintunaan ng mga salita niya. Pinoprotektahan ako mula sa financial responsibility para sa pinsala sa sarili kong yacht. Nakakatuwa sana sa ibang pagkakataon. Ganap na gumuho ang kumpiyansang maskara ni Miguel. Hindi ito ang nakikita. Sinusubukan kong tumulong at nasira. At nagpanik ako. Nagpanik ka? Sumandal si William. Makapal ang boses niya sa pagkadismaya. Anak, pinanood ka lang namin na sadyang sinira ang ari-arian ng iba. Walang aksidente dito. Walang hindi pagkakaintindihan. Pinupunasan ni Sarah ang mga mata niya gamit ang napkin niya. Romeo, sobrang nahihiya ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Gumawa si Miguel ng isang huling desperadong pagtatangka sa pagtatanggol. Malinaw na defective ang gripo. Halos hindi ko hinawakan at nasira na. Ang mga lumang bangka na to may problema. Miguel, itinigil ko ang video. Itinuon ko ang tablet sa kanya. Gusto mo bang i-play ko ulit? Baka slow motion sa pagkakataong ito. Maaari nating bilangin eksakto kung ilang beses mong ikiniling ang hawakan bago ito nasira. Ang katahimikan na sumunod, nakakabingi. Tinitigan ni Miguel ang frozen image sa screen. Nahuli ang sarili niya sa gawa ng sadyang sabotahe. Ang mukha niya, nagpapakita ng malinaw na kasiyahan sa pinsalang ginawa niya. Sa tingin ko, dahan-dahang sabi ni William, makapal ang boses niya sa pagkasuklam. Kailangan nating talakayin ang sitwasyong ito ng napakaseryoso. Ang huling thread ng tapang ni Miguel naputol. Sige, oo, sinira ko ang pesteng gripo, pero masisisi mo ba ako? Nag-aasal na parang yacht club millionaire si Romeo sa buong araw. Nagtatapon ng pera sa mga upa na hindi niya kayang bayaran. Sinusubukan niyang gawing maliit ang iba sa amin. Ang pag-amin nakabitin sa hangin na tila lason na gas. Kahit si Miguel, tila nagulat na nasabi niya iyon ng malakas. Tinitigan ni Marisa ang asawa niya. Tila hindi pa niya ito nakita noon. Sadyang ginawa mo to para saktan ang tatay ko. Para turuan siya ng aral tungkol sa pamumuhay sa loob ng kanyang kakayahan. Sumagot si Miguel. Ang tunay niyang kalikasan sa wakas ay lumabas ng walang maskara. Tungkol sa hindi pagpapanggap na isang bagay na hindi siya, ang perpektong pagbubukas, isinara ko ang tablet. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa buong araw. Kung gayon, Miguel, sabi ko ng tahimik. Tungkol sa pagpapanggap na isang bagay na hindi ka, sa tingin ko oras na para pag-usapan natin kung ano eksaktong hindi mo alam tungkol sa sitwasyong ito. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel. Sumandal siya sa upuan niya. Sinusubukang isalba ang natitira sa dignidad niya. Tingnan mo, Romeo, baka medyo nasobrahan ako.
Pero isang maliit na pag-ayos lang iyan sa isang rental boat. Nangyayari ang mga bagay na to. Isang maliit na pag-ayos. Sa isang rental boat, ang mga salita nakabitin sa hangin. Tila amoy ng asupre pagkatapos ng kidlat. Tama ka, sabi ko ng tahimik. Pinapanood ang mukha niya ng maingat. Tungkol ito sa pag-unawa kung anong uri ng tao ang nagva-vandalize ng ari-arian ng iba para sa laro. Vandalizes? Bahagyang pumutok ang boses ni Miguel. Huwag ka na, malakas na salita iyan. Nabigo ako. Baka gumamit ako ng medyo labis na puwersa, pero panatilihin natin ito sa perspective. Pinag-uusapan natin ang isang weekend rental dito. Walang kumibo si William. Anak, nakita nating lahat ang video. Walang palusot. Dad, pakiusap. Lalong nawawala ang maskara ni Miguel. Nagkamali ako, okay? Pero nag-aasal si Romeo na parang sinunog ko ang bahay niya. Isa itong inupahang yacht. Sasagutin niyo ng insurance. Ang mga mayayamang tulad ng may-ari, sinusulat lang ang mga bagay na to sa kanyang business expenses. Mga mayayamang tulad ng may-ari. Ang kabalintunaan, napaka-perpekto. Tila scripted. Patuloy mong binabanggit na ito ay isang upa, sabi ko. Kinuha ko ang tablet ko. Inilagay ko iyon sa isang tabi. May sadyang pag-iingat. Tila labis kang nag-aalala tungkol sa financial implications para sa may-ari. Siyempre, tumayo ng bahagya si Miguel. Nararamdaman niya ang isang pagkakataon para mabawi ang moral na kahusayan. Ibig kong sabihin, malinaw na way over budget ka dito, Romeo. Ang buong pantasya sa yacht club na to, hindi ito napapanatili. Ang isang taong tulad mo, sinusubukang maglaro ng milyonaryo sa loob ng isang weekend. Nakakalungkot lang. Tila napasigaw si Marisa. Isang taong tulad ko, ulit ko ng mahina. Tingnan mo, walang masama. Pero maging makatotohanan tayo. Umiinit na si Miguel sa tema niya ngayon. Ang nakasanayan niyang pagmamataas, bumabalik. Ikaw ay isang retiradong tubero, karpintero, nabubuhay sa pansyon. Sinusubukan mong mapahanga kami ng mga bangka na hindi mo kayang bilhin. Nakakahiya. Huminga ng malalim si Sarah. Namula ang mukha ni William sa kahihiyan, pero hindi pa tapos si Miguel. Ang mga lalaking tulad mo, hindi nababagay sa mga yachts na tulad nito. Nabibilang ka sa mga fishing boats. Baka isang puntoon kung makakaipon ka. Ito, iwinagayway niya ang kamay niya sa eleganteng kabin. Ito ay para sa mga taong talagang kumita nito. Ang katahimikan na sumunod, ganap. Kahit ang banayad na hampas ng tubig laban sa katawan, tila huminto. Naghihintay sa susunod na mangyayari. Tumayo ako ng dahan-dahan. Matatag ang mga kamay ko. Kalmado ang boses ko. Tila hamog sa umaga. Miguel, sabi ko, yacht ko to. Ang mga salita, nahulog na parang anvil sa tahimik na tubig. Bumukas ang bibig ni Miguel. Pagkatapos, sumara. Pagkatapos bumukas ulit ng walang lumalabas na tunog. Inilagay ni Marisa ang kamay niya sa dibdib. Mukha si William na tila tinamaan ng kidlat. Ano mo? Halos bulong ang boses ni Miguel. Ang yacht ko. Ulit ko ng malinaw. Binili ko ito noong Marso sa halagang 160 milyong cash. Ang kulay nawala sa mukha ni Miguel nang napakabilis. Inakala kong hihimatayin siya. Hindi iyan posible. Ang Serenity ay rehistrado sa pangalan ko sa Coast Guard. May credit card ko ang Marina para sa buwanang bayad sa slip. Ang insurance policy, nakalista ako bilang nag-iisang may-ari. Hayaan kong umiral ang bawat katotohanan bago ako nagpatuloy. Binili ko ito bilang regalo. Si Marisa, sa wakas, nakahanap ng boses niya. Regalo para kanino? Tumingin ako ng diretso kay Miguel. Pinapanood ang pag-unawa na lumalabas sa mga mata niya. Tila pagsikat ng araw sa isang sementeryo. Para sa iyo at sa asawa mo, sabi ko. Plano kong sorpresahin kayo ngayon. Ipapakita bilang upa muna, pagkatapos
Ihahayag na sa inyo ito para panatilihin. Ang tunog na ginawa ni Marisa sa pagitan ng pag-iyak at paghinga. Si Miguel, ganap na puti ang mukha. Gumagana ang bibig niya nang walang tunog. 160 milyon, dahan-dahang sabi ni William. Makapal ang boses niya sa paparating na takot. Ibibigay mo sa kanila ang isang yacht na 160 milyon? Dagdag pa ang 7 milyong diretsong tulong pinansyal sa loob ng maraming taon, dagdag ko. Graduate school, kasal, house down payment, iba't ibang emergencies. Nag-iingat ako ng maingat na mga tala. Sa wakas, nakahanap ng boses si Miguel. Hindi. Wala kaming ideya. Hindi. Sumang-ayon ako. Wala kang ideya na ang tubero na pinagtatawanan mo sa buong hapon ay nagpaplano na bigyan ka ng isang yacht na mas mahal pa sa mga bahay ng karamihan. Ang kabalintunaan, tumira sa kabin, tila hamog. Ginugol ni Miguel ang araw sa pagsasabotahe at pang-iinis. Sa taong nagplano na gawin siyang milyonaryo. Romeo, bulong ni Sarah. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata niya. Humihingi kami ng paumanhin. Pero nakatingin pa rin ako kay Miguel. Pinapanood siyang pinoproseso ang buong laki ng kung ano ang nagastos sa kanya ng pagmamataas niya. Ay, nagplano na bigyan ka ng yacht. Nagwasto ako ng marahan. Ang mukha ni Miguel dumaan sa isang spektrum ng mga emosyon. Gulat, hindi paniniwala, pagkalkula at sa wakas, desperadong panik. Nang tumama sa kanya ang buong implikasyon. Teka, sabi niya. Sumandal siya sa upuan niya. Sabi mo ay nagplano. Hindi ibig sabihin yan. Ibig kong sabihin, maaari nating ayusin to ngayon na naiintindihan ko ang sitwasyon. Ngayon na naiintindihan mo ang sitwasyon, ulit ko ng tahimik. Ano eksaktong naiintindihan mo? Na nagkamali ako ng malaki. Wala akong ideya na ito ang yacht mo, Romeo. Kung alam ko lang, kung alam mong pag-aari ko ito, igagalang mo ako. Hayaan kong nakabitin ang tanong sa hangin. Pero dahil inakala mo na isa lang akong mahirap na retirado, naglalaro ng lampas sa aking station, katanggap-tanggap ang kawalang galang. Bumukas at sumara ang bibig ni Miguel. Tila isda na humihingal sa hangin. Sa tabi niya, nakatingin si Marisa sa mga kamay niya. Sa wakas ay nagsisimulang maunawaan ang pagpipilian na ginawa niya sa pagitan ng asawa niya at ng tatay niya. Hindi iyan ang ibig kong sabihin, nauutal na sabi ni Miguel. Ako lang, ang stress sa trabaho at makita kang gumastos ng sobra sa isang upa. Nang ano? Pinutol siya ni William. Matalas ang boses niya sa pagkadismaya. Nang nagpasya ka na kailangang turuan ng biyenan mo ng aral tungkol sa lugar niya. Pinupunasan ni Sarah ang mga mata niya. Miguel, paano mo nagawa to? Wala nang ginawa si Romeo kundi maging mapagbigay sa pamilyang ito. Alam ko na iyon ngayon. Pumutok ang boses ni Miguel sa desperasyon. Pero maayos natin to, hindi ba? Babayaran ko ang pag-ayos ng gripo. Hell, babayaran ko ang kumpletong renovation ng gali. Maaari nating kalimutan to. Naglakad ako sa malaking bintana ng yacht. Tumingin ako sa tahimik na harbor. Kung saan nag-e-enjoy ang ibang pamilya sa kanilang mga bangka, nang walang sabotahe o kawalang galang na nagpapabigat sa hapon nila. Naayos na ang gripo, sabi ko ng kalmado. Tumagal lang ng mga 20 minuto. Ang mga marine fixtures matibay. Kailangan nilang maging matibay para makayanan ang uri ng sadyang pang-aabuso na ginawa mo. Kung gayon, ano ang problema? May tono ng desperadong pag-asa ang boses ni Miguel. Walang masama, walang kasalanan, hindi ba? Lumingon ako sa kanya. Ang problema, Miguel, ay inihayag mo eksakto kung sino ka. Nang inakala mong mahina ako, nang pinaniwalaan mong mas mababa ako sa iyo, pinili mo ang kalupitan. Hindi iyan problema sa gripo. Problema iyan sa character. Sa wakas, tumingala si Marisa mula sa mga kamay niya. Dad, alam kong nagkamali si Miguel pero ano, mahal ko? Tanong ko ng marahan. Pero dapat kong palampasin ang sadyang sabotahe dahil humingi siya ng paumanhin pagkatapos mahuli.
Pero dapat kong balewalain ang mga taon ng banayad na kawalang galang. Dahil nangangako siyang gagaling na ngayon. Ngayon na alam niyang may pera ako. Wala siyang sagot doon. Wala sa kanila. Nanatiling akin ang yacht, patuloy ko. Ang alok na regalo, permanenteng binawi. Miguel, sa tingin ko mas mabuti kung kukunin mo at ni Marisa ang mga gamit niyo at umalis na. Hindi ka seryoso, protesta ni Miguel. Dahil sa isang tangang pagkakamali. Isang tangang pagkakamali. Hindi makapaniwala ang boses ni William. Anak, sadyang sinira mo ang ari-arian ng isang tao pagkatapos kanyang imbitahan bilang panauhin. Ginugol mo ang hapon sa pangiinis at pangmamaliit sa kanya. Kahit ngayon, mas nag-aalala ka tungkol sa pagkawala ng regalo na hindi mo alam na umiiral, kaysa sa sakit na idinulot mo. Tumingin si Miguel sa paligid ng mesa. Naghahanap ng suporta na wala roon. Kahit si Marisa, hindi makatingin sa kanya. Sige, sabi niya. Sa wakas bigla siyang tumayo. Halika na Marisa, umalis na tayo dito. Tumayo si Marisa ng dahan-dahan. Tila nahati sa pagitan ng pagsunod sa asawa niya at pananatili sa tatay niya. Dad, ako. Malinaw mong ginawa ang pagpipilian mo ngayon, sabi ko ng mahina. Sana, sulit iyon. Habang kinukuha ni na Miguel at Marisa ang mga gamit nila at patungo sa gangway, lumapit sa akin si William. Romeo, hindi ko maipahayag kung gaano ako nahihiya sa ugali ng anak ko. Kung mas gusto mong umalis na rin kami, hinding-hindi, sabi ko ng matatag. Kayo ni Sarah, wala kayong ipinakita kundi paggalang at biyaya. Pakiusap, manatili, mag-enjoy tayo sa natitirang bahagi ng magandang hapon na ito, tulad ng dapat nitong i-enjoy. Sa bintana, pinanood ko sina Miguel at Marisa na naglalakad pababa sa dock, patungo sa parking area. Galit na gesticulating si Miguel, habang tahimik na naglalakad si Marisa. Maliit sila laban sa likuran ng harbor, nawala dahil sa sarili nilang mga pagpipilian. Sumama si Sarah kina William at sa akin sa bintana. Sa tingin mo, magiging maayos sila? Si Miguel, makakahanap ng paraan, sabi ko. Ang mga lalaking tulad niya, laging nakakahanap ng paraan. Tungkol naman kay Marisa, bumuntong hininga ako. Kailangan niyang magdesisyon. Kung gusto niyang bumuo ng buhay kasama ang isang taong sumisira ng mga tulay dahil sa pagkamuhi. Naghain si William ng 3 baso ng alak mula sa bote na binuksan namin kanina. Para sa karakter, sabi niya. Para sa karakter, sinabi namin ni Sarah. Habang gumagalaw ang araw pababa, patungo sa horizon, pinipinturahan ang tubig sa mga kulay ng ginto at amber. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon, ganap na kapayapaan. Ang hustisya ay naisagawa. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng natural na mga kahihinatnan. Sinira ni Miguel ang sarili niyang mana, gamit ang sarili niyang mga kamay, tulad ng pagkasira niya sa gripo na iyon. Ang brass compass sumalo muli sa liwanag ng hapon. Patungo sa totoong hilaga gaya ng dati, panoorin niyo sila, naglalakad palayo sa yacht. Maliit sila sa paningin ko. Dinala ng pagmamataas ni Miguel ang sarili niyang kapahamakan. Sinira niya ang gripo at sinira niya rin ang mana niya. Ang 160 million yacht ko, hindi na kanila. Ang desisyon ni Marisa, malinaw. Mas pinili niya ang asawa niyang walang galang. Ngayon kami na lang ni William at Sarah ang natira, nagiinom ng alak. Justice ang naramdaman ko. Hindi paghihiganti. Ang compass sa deck, nakaturo pa rin sa totoong hilaga. Ibig sabihin, alam ko na kung saan ako pupunta. I-like at i-share ang video na ito kung gusto nyo ang kwento. Mag-subscribe para sa susunod na kwento. I-click ang box sa tabi.